Ang mga Iranian ay natatakot na magutom dahil sa malupit na blokeyo ni Trump. Ayon sa mga ulat, papalapit na ang Iran sa Day Zero kung saan hindi na matutugunan ng supply ang pangangailangan. Ang Tehran ay nagtaas ng alerto dahil sa kakulangan ng kuryente, takot sa pagkaubos ng supply at presyon sa kipot ng Hormuz. Ngayong Huwebes, ika-30 ng Abril 2026, sinusubukan ng rehimeng Iranian na ipakita ang lakas, ngunit kitang-kita na sila mismo ay nakakulong sa sarili nilang krisis. Hiniling ni Pangulong Masoud Pezeshkian sa mga Iranian na magtipid sa kuryente, habang ang Islamikong Revolusyonaryong Guwardiya ay nagudyok ng paglaban at pag-atras ng Washington, mas mahirap ang kalagayan sa Iran. Hiniling ng gobyerno ang pagtitipid sa kuryente, ramdam ng negosyo ang paghihigpit, nagiging pambansang panganibang tubig at nahihirapan ng mga daungan sa Golpo dahil sa pressure ng Amerika. Ikukwento ko ito sa iyo. Pero ngayon, gugustuhin mong mag-subscribe sa channel para manatili kang laging may alam, impormasyon sa real time sa pinakamagandang kalidad ng pamamahayag na iyong nakita. Sa pamantayan ng kredibilidad, si Milson Alves. Layunin ng Washington na pilitin ang rehimen na tanggapin ang mahigpit na limitasyon sa programang nuklear at kapangyarihang militar na nagpapanatili ng impluensya nito sa reyon. Gusto ng pamahalaang Amerikano na ipaintindi sa Tehran na hindi pwedeng isara ang Hormuz, gipitin ang pandaigdigang merkado ng langis, suportahan ang milisya at sabay humingi ng luwag sa sanksyon na parang walang nangyari. Imbes aminin ang problema, sinusubukan ng Revolusyonaryong Gwardiya ng Islam na palabasing tagumpay ang krisis sa kanilang pahayag. Pero ang puro salita ay hindi nagpapailaw, nagpapapuno ng imbakan ng tubig o nagbabalik ng mamahaling pagkain sa mesa. Hiniling ni Pangulong Masoud Pezeshkian sa mga Iranian na magbawas ng konsumo ng kuryente, ayon sa pahayag noong Abril 25. Tinanggi ng opisyal na mensahe ang agarang kakulangan, pero ipinakita ng pakiusap ang hirap ng sitwasyon. Kapag kailangan ng gobyerno hingin sa mamamayan na tanggapin ang kakulangan sa ilaw dahil sa digmaan, sanksyon at pagharang, lumalawak ang problema. Nagiging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay at tahanan. Hindi ngayon lang nagumpisa ang krisis. Bunga ito ng matagal na maling pamamahala, tagtuyot at pagdepende sa lumang estruktura. Ang tubig ay naging isa sa mga pinakamapanganib na usapin. Batay sa mga ulat, malapit na ang Iran sa tinatawag na zero day, kung kailan hindi na kaya ng supply ang pangangailangan. Nagbabala si Pezeshkian na posibleng ilikas ang mga taga-Tehran kung lumala ang krisis sa tubig at kapag naubos ang tubig, apektado rin ang kuryente. Kapag nawalan ng kuryente, tumitigil ang mga bomba ng tubig kaya nalalagay sa alanganin ng mga bahay, pabrika at ospital. Dahil dito, sunod-sunod ang krisis. Pinapahina ng tagtuyot ang mga plantang hidroelektriko, nasisira ng digmaan ng infrastruktura, tumataas ang gasto sa pagkukumpuni dahil sa kakulangan ng piyesa. Ang presyon sa mga pantalan ay nagpapahirap sa pag-aangkat, nagiging hindi matatag ang kuryente, bumabagal ang transportasyon, mas mahal ang pagdating ng pagkain. Nawawala ng kita ang manggagawa. At ang pamahalaan sa halip na ipaliwanag ang laki ng pagkakamali ay humihingi ng sakripisyo at tinatawag nila itong paglaban. Ipinakita ng Reuters na hirap ang ekonomiya ng Iran kahit di pa bumagsak. Sinusubukan ng pamahalaan mabuhay gamit ang inventaryo, kalakalan sa mga hangganan, reserba at alternatibong ruta. Ngunit ang makaligtas ay hindi ibig sabihing panalo. Ayon sa ulat, sinabi ng mga negosyante sa Tehran na sinira ng mataas na presyo, pagkaantala ng kadena ng supply at pagharang sa internet ang kanilang negosyo. Tinatayang gumaba ng halos 40% ang benta ng isang nagbebenta ng bigas at butil simula nang magsimula ang digmaan. Kapag may pagkain pa sa estante pero hindi na kayang bilhin, pumapasok ang krisis sa bawat tahanan. Mahal ang pagkain, mas mababa ang kita, hindi sigurado ang transportasyon at may takot na baka lalong lumala ang supply kung mananatiling sarado ang Hormuz. Hindi nabubuhay ang karaniwang tao sa opisyal na pahayag lang. Ang buhay niya ay nakasalalay sa presyo ng bigas, tinapay, gasolina, gamot at bayarin sa kuryente. Kapag sabay-sabay na tumataas ang lahat ng ito, nawawala ng bisa ang propaganda. Maaring sabihin ng rehimen na kaya nila. Pero ang mamamayan ang nagdurusa. Ipinapakita ng pantalan ng Bandarabas kung paanong matagal nang marupok ang Iran. Noong Abril 2025, isang malaking pagsabog ang tumama sa lugar ng Shahid Rajai sa pinakamalaking pantalan ng Iran na nagresulta sa hindi bababa sa 18 patay at mahigit 700 sugatan ayon sa Reuters. Noon, sinabi ng mga autoridad na maaaring mali ang pag-iimbak ng chemical. Ipinakita ng insidente ang kapabayaan at kahinaan.
Isang mahalagang pasilidad na ngayoy apektado ng digmaan, pagharang at kawalang seguridad sa dagat, kaya't lalong bumigat ang dati ng mga problema. Ang pagkakamali ng Tehran ay ang isipin na ang takot ng mundo sa Hormuz ay laging magtatanggol sa rehimen. Sa mahabang panahon, gumana ang banta dahil mahalagang kipot para sa enerhiya, kalakalan at mga pataba. Pero ipinakita ng kasalukuyang krisis ang kabilang panig. Kung isara ng Iran ang daan, mag-isa lang siya. Kung maningil siya sa pagdaan, tatamaan siya ng mga sanksyon. Kung gagamitin niya ang Islamikong Revolusyonaryong Gwardiya para manakot ng barko, natatakot ang mga kumpanya ng seguro, pagpapadala at mamimili. Gusto ng rehimen kontrolin ng gripo, pero umaasa rin siya dito. Matigas ang posisyon ng Amerika dahil nakikita ito ni Trump bilang tsansa tapusin ng ilang dekada ng panghingikil. Ayon sa Sofan Center, naniniwala ang Washington na ang pagharang sa mga pantalan ng Iran ay maaring magpilit ng konsesyon sa programang nuklear nito. Binanggit ng pagsusuri na gusto ng mga lider ng Iran lumaban, umaasa sa taas ng presyo ng langis at lumulaking internasyonal na pampulitikang paghina ng posisyon ni Trump. Ito ang kalkulasyon ng Tehran. Magtiis ngayon para subukang makakuha ng mas magandang kasunduan sa inaharap. Pero hindi sinasaalang-alang ng kalkulasyong ito ang isang simpleng tanong, gaano katagal kakayanin ng mga tao? Sinusubukang sumagot ng Islamikong Revolusyonaryong Gwardiya sa pamamagitan ng pananakot. Sinasabi nila ang pagharang ay paglabag, tinutukoy ang kanilang tugon, iginigiit na hindi sila susuko at pinapakitang naiipit din ang Estados Unidos. Malinaw ang pagkakaiba. Nakararanas ang Washington ng pampolitika at pang-ekonomiyang presyon, samantalang ang Tehran ay nakararanas ng banta sa mismong pag-iral nito. Sa isang banda, si Trump ay nahaharap sa presyo ng langis at batikos. Sa kabilang banda, ang rehimen sa Iran ay nakararanas ng hindi matatag na kuryente, kakulangan ng tubig, nagsasarang negosyo, naghihirap na pamilya at kabataang di na naniniwala sa opisyal na pahayag. Ang negosasyon sa Islamabad ay naging simbolo ng hindi pagkakasundong ito. Kasama ang mga Amerikano sa bagong pag-uusap, ngunit natigil ito. Nais ng Iran na pag-usapan ang pagluwag, pagdaan sa Hormuz at mga garantiya. Gusto ng Washington ng tunay na limitasyon sa nuklear at sa kakayahan ng Tehran na patuloy na gamitin ang rehiyon bilang panangga. Hindi umuusad ang usapan dahil alam na magkabilang panig na may kapalit ang pagbibigay. Pero para sa Iran, bawat araw ng pagkaantala ay mabigat sa loob ng bansa at dito nagiging katawa-tawa ang usapan tungkol sa pagsuko. Kapag pinipilit ng Islamic Revolutionary Guard o matigas na paksyon sa Iran na ipalaganap na ang Estados Unidos ang dapat sumuko, tumitindi ang pagkakaiba. Ang mga Iranian ay pinapayuhang magtipid ng enerhiya. Ang mas kaunti ang naibebenta ng kalakalan ng Iran, habang ang mga pantalan at tubig ng Iran ay nasa matinding presyon at panganib. Umasa ang industriya ng Iran sa piyesa, enerhiya at transportasyo may krisis, pero hindi ibig sabihin na babagsak agad ang rehimen. Mismong Reuters ang nagbigay din na may mga mekanismo pa rin ng Iran para mabuhay at hindi tiyak ang agarang pagbagsak. Ibang punto rito, mas mahal, mas masakit at mas hindi matatag ang kanilang buhay. Maaari pang magtagal ang rehimen sa pamimilit, imbakan at alternatibong kalakalan. Pero bawat linggo ay nagpapalala ng pagkapagod. Panandalian lang mapapatahimik ng panunupilang kalsada, pero hindi nito mapapababa ang presyo ng pagkain o mapapaulan. Malakas ang dating ng larawan na yung Huwebes. Hiniling ng Tehran ang pagtitipid sa bansa, habang ang mga matitigas na paksyon nito ay nansasalita na parang kaya nilang pilitin ng Washington na sumuko. Gustong magmukhang hindi natitinag ang Islamikong Revolusyonaryong Gwardiya, pero pagod na ang Iran. Maaring mabigla si Trump sa pagmamatigas ng rehimen, pero may resulta ng presyon. Kapag ang rehimen ay humingi ng sakripisyo sa bayan habang nangangakong pahihiyain ng Estados Unidos, hindi na lakas ang problema, kundi desperasyon na ito. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.